Walang greet, walang gift, wala ding celebration ngayong Mother's Day. Pero hindi na para magtampo, bumawi na lang tayo sa Father's Day. Sino dito ang mga walang ganap at natanggap ng Mother's Day? Di ka nag-iisa, ako din at syempre marami pa tayo. Pero hindi na para magtampo. Ang mahalaga, hindi tayo yung nag-viral na babae na sinaktan ng asawa niya. Mas doble hirap kapag ganun. Wala nang bate, wala pang regalo, tapos sasaktan ka pa. Kalimitan din talaga sa mga Hapon, hindi uso sa kanila yung mga ganyan. Hindi lahat showy, kaya swertihan lang talaga sa mga mapapangasawa natin. Nung una, naramdaman ko rin yung mga nararamdaman nyo. Lalo na sa mga bagong mag-asawa pa lang at nabibigla sa mga ugali ng mga asawa nilang Hapon. Marami rin kasi akong nabasa sa Japan group na nasalihan ko. Ni wala man lang greetings, wala rin pabulaklak, tapos makakarinig ka pa ng salita. Meron nga akong nabasa doon, sabi daw sa kanya ng asawa niya, bakit naman daw siya babatiin at bibigyan ng regalo hindi naman daw siya yung nanay niya. Nako, sobrang relate ako doon nung una naming pagsasama ng asawa ko. Sinabi din kasi sa akin yun at sabi niya pa nga, dapat daw yung mga anak ko yung bumabati sa akin at yung mga anak ko raw yung nagbibigay ng gift. Nung mga time na yun, talagang na-shock din ako at talagang nabigla sa mga sinabi niya. Kaya nung unang pagsasama namin, marami rin talaga akong naging tampo sa kanya at sabi ko nga sa inyo, gustong gusto ko na nga rin siya talagang iwan dahil sa ugali niya. Pero ngayon, heto, magkasama pa rin kami. Nung una lang talaga kami nahirapan sa ugali ng bawat isa, pero nung nagkakilala na, talagang naglabasan na rin ang kanya-kanyang ugali. Kaya ako, nung hindi niya ako binate nung Mother's Day, abay hindi ko rin siya binati ng Father's Day. Pero dahil hindi naman bato yung puso ko, syempre inutusan ko pa rin yung anak ko na sabihan niya ng Happy Father's Day yung papa niya. Pero ako, wala, parang ordinaryong araw lang din. Syempre ganun lang rin naman yung ginawa niya sa akin ng Mother's Day, kaya yun din yung gagawin ko kapag Father's Day. Hindi na para maghimutok at magtampo. Kung ano yung ginawa niya sa akin, yun din yung gagawin ko sa kanya. Pero wag nyo nang masyadong gawing big deal ito ha. Okay na kami ng asawa ko, kaya wag nyo nang gawa ng issue. Iba-iba rin talaga ugali ng mga asawa natin, kaya wag na nating ipilit or ikumpara pa sa mga asawa ng ibang tao. Pero matagal na rin naman nangyari yun at na-share ko lang yung experience ko. Marami kasi akong nabasa, kaya naisipan kong mag-share kung anong experience ko about sa Mother's Day na to. Wala rin naman kasing mangyayari kung gagawin kong big deal kung hindi niya ako binate or hindi man lang nagbigay ng kahit anong bulaklak or kahit anong gift. Sa akin kasi ang mahalaga basta responsable siya at hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo ay ayos na yun. Ayoko rin naman na nagpapanggap siya na mahal niya ako. Tapos kung ano-anong binibigay niya, ang ending naman hindi lang pala ako yung mahal niya, marami pala kami. Anyway, maiba na nga tayo. Eto nga pala yung ganap namin ng Mother's Day. Maaga nga akong nagising nung araw na to. Akala mo naman may ine-expect na gala, pero ang totoo wala rin talaga kaming gala. Maaga lang talaga akong nagising dahil maaga akong nakatulog. Kaya heto, kinilos ko na yung dapat kong kilusin. Nagsalang na rin ako ng labahin ko at huhugasan na itong mga natitirang mga baso na ginamit namin nung kinagabihan. Bago naman ako maghugas, syempre itatabi ko na muna tong mga hinugasan ko nung kinagabihan. Umaga na talaga to natatabi para kahit papano nakatulo na ng maayos at konting punas na lang din yung gagawin ko. Nag-ulam nga kami ng kari kagabi, kaya ngayon magpapalit ako ng ginagamit kong sponge. Kabago-bago nga lang nitong sponge na ginamit ko, papalitan ko na agad. Ayoko kasi talaga na nag-iiba na yung kulay ng sponge ko, katulad nga nitong pinapakita ko sa inyo. Kapag nag-uulam talaga kami ng curry, iniingatan ko na wag munang gumamit ng sponge kapag hinuhugasan ko yung kaldero na ginamit ko sa pagluluto ng curry. Pero this time, kumapit pa nga rin yung kulay ng curry, kaya ito pinalitan ko na lang ng sponge kahit nakabibili ko lang yan at kapapalit ko lang nung nakaraan. Kapag ganyang sponge yung binibili ko, 1 buwan bago ko palitan. Pinagmalaki pa talaga no? Dapat nga linggo-linggo pinapalitan, pero dahil sayang naman sa budget, kaya syempre 1 beses sa 1 buwan. Pero kapag yung maliit na sponge naman yung nabibili ko, 2 beses ako nagpapalit sa loob ng 1 buwan. After kong maghugas, heto magtitimpla na ako ng iinumin ko. Kapag nga may ubo kami dito at hindi maganda yung pakiramdam, gumagawa talaga ako nitong honey lemon tea. Purong honey at lemon yan, kaya napakagandang inumin talaga. Inuubo pa naman yung asawa at anak ko, kaya talagang napagawa na ako. Yung asawa ko pag nahihirapan na sa ubo, talagang nagpapagawa na rin ng ganito. Habang umiinom ako ng honey lemon tea, magtutupi naman ako ng damit. Meron kasi akong nakasalang na mga isasampay, kaya kailangan maitupi ko na to para magamit ko yung mga hanger. Madalas talaga ganito ko, yung tipo
tipong kapag naglaba, doon pa lang rin talaga makakapagtupi ng mga damit. May time talaga na nanonood ako ng balita tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Syempre kahit papano kailangan updated ako para alam ko kung ano yung nangyayari at kung ligtas pa ba talaga sa Pilipinas kahit alam na alam ko na hindi na. Sayang yung mga bilyong-bilyong pondo na nalustay nila. Sana talaga maganda na yung Pilipinas kung maayos lang talaga yung namamalakad dito. After ng tanghalian, heto nakipaglaro kami sa anak ko. Gusto niya kasing maglaro ng Jenga kaso wala siyang Jenga. Kaya yung blocks niya yung ginamit niya para makapaglaro kami ng Jenga. At grabe, sobrang galing nilang mag-ama. Ako talaga yung natalo at ako yung nakatumba. Yung tipong akala ko, isa sa kanila yung matatalo. Pero ang ending, ako pala yung natalo. Ito talaga yung naging ganap namin ng Mother's Day at wala talaga kaming naging ibang ganap kundi eto lang. Kinagabihan naman, nagluto lang kami ng nabe. Nagyayayangan talaga akong lumabas kaso wala kaming sasakyan na gagamitin. Nangihiram lang kasi yung asawa ko sa papa niya kaya ang ending dito na lang rin kami kumain sa loob ng bahay. Hindi rin kasi maganda yung pakiramdam ng asawa ko ngayong araw kaya talagang dito lang kami sa bahay. Tapos tinulugan ko lang sila. Nagpahinga lang rin talaga ako at natulog ng buong tanghali pagkatapos naming maglaro. Hindi rin talaga ako naglinis ng bahay. Yun na lang yung ginawa kong regalo sa sarili ko na magpahinga ng araw ng Mother's Day. Kaya yun sa pagluto ng kinain namin ngayon, yung asawa ko talaga yung pinaghiwa ko. Hindi talaga ako kumilos at nagpahinga ako kahit papano. Buti na lang sinunod niya ako dahil sabi ko sa kanya araw ng Mother's Day kailangan magpahinga ako kaya siya yung pinaghiwa ko ng mga sahog ng kakainin namin.